Good day mga pare ko, for today's video is meron akong gustong i-share sa inyo regarding sa ating Click version 2. So eto siya, nandito tayo sa side ng ating crankcase. So bali ang i-share ko lang sa inyo is kung paano tayo mag-convert ng Click version 2 to version 1. Lalagyan natin ito ng kickstart. So dito kasi sa ating version 2 is wala na siyang kickstart. Yung version 1 natin is may kickstart. So ang gagawin natin, i-convert natin itong ating Click na version 2 para maging Click version 1 siya, para magkaroon siya ng kickstart. So itong buong crankcase na to is papalitan natin ng crankcase ng version 1 para magkaroon na siya ng kickstart. Sa ngayon, ito yung crankcase ng version 1 na nabili natin. Ito kasi napakadumi nito nung nabili ko. Bali, nilinis ko muna siya, tapos inasimbol ko ulit. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble. So kakalasin ko to step by step at aasimbolin ko rin siya step by step para makita nyo kung paano siya asimbolin at kung paano siya isalpak doon sa ating motor. Kaya bumili tayo nitong version 1 na crankcase kasi hindi natin pwedeng gamitin yung pang version 2 na crankcase. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung loob ng ating version 1 crankcase. Ayan siya, meron siyang mga lalagyan. Meron siyang dito yung pinion gear, meron siyang cover. Ito lang naman yung nadagdag sa kanya, dito sa bandang loob. Ngayon, ikukumpara natin siya dun sa crankcase ng version 2 kung ano yung pinagkaiba. Kakalasin muna natin yung nasa motor ko. So, ito ngayon yung ating version 2. Kakalasin natin to. Ay, sus, nahulog. Ayan, kinalas ko na kasi yung mga tornilyo nito pang gilid. So ito na siya. Ayan mga pare ko, kung makikita nyo yung pinagkaiba ng dalawang crankcase. Ito yung original crankcase natin ng version 2. Ito naman yung original crankcase ng version 1. So kung mapapansin nyo yung pinagkaiba, ayan yung pinagkaiba nilang dalawa. Dito sa bandang harapan sa bandang unahan ng crankcase ng version 1 is ang nakalagay sa kanya is pinion gear. Ayan. Pagdating naman dito sa kanyang likuran, sa may bandang puwitan, is yung bearing lang din para doon sa ating drive shaft. Ayan. Dito naman sa version 2, yung pinagkaiba niya is open lang to, na area na to. At yung sa likod, ito lang din yung bearing ng drive shaft. Ganun lang. Kaya hindi natin to pwedeng gamitin na version 2 kasi wala siyang kapitan kagaya nitong sa version 1. Itong version 1 may mga kapitan siya, ayan oh. May mga kinakapitan siya para magkaroon tayo ng kickstart. Samantalang itong version 2 plain lang. So halimbawa gusto niyo talaga itong gamitin, pwede niyo siguro itong dalhin sa mga machine shop. Ipapagaya niyo itong nasa version 1 pero malaking trabaho. Tsaka medyo mabusisi kasi dapat kung ano yung sukat nitong version 1 is mai-deliver nila dito sa version 2 para maging compatible o kaya maging plug and play. So itong version 1 na nabili natin is plug and play lang to. Wala tayong mga modification na gagawin. Isasalpak lang natin to doon at magkakaroon na tayo ng kickstart. Kaya ang sa ngayon papakita ko muna sa inyo yung pinagkaiba ng dalawang crankcase, kung bakit hindi natin pwedeng gamitin yung crankcase ng version 2 para magkaroon siya ng kickstart, na dapat ang gamitin talaga natin is crankcase ng version 1. So ngayon, dahil kinasimbol ko na ito nung nakarang araw pa, i-re-regrace lang natin itong bandang pinion gear dito sa may loob, sa may bandang pamaypay. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ito kalasin at kung paano ito i-assemble hanggang sa ilagay natin dun sa ating motor. Sa ngayon, tanggalin muna natin tong bolt. Ayan, itong 5 bolt na to. May mga lock yan. Itong mga lock hindi nyo na kailangan yan sikwatin. Kagaya na itong lock na to nakabaloktot. Ang purpose pala nitong mga lock na to, para hindi luluwag yung tornilyo or sakaring lumuwag man, para hindi siya mahulog kasi baka sagabal siya sa pinion gear pag once nakinik natin pwedeng mag-lock. Kaya ang purpose nitong lock na yan is sakaling lumuwag yung tornilyo para hindi siya matanggal. Ayan. Ito, tanggalin muna natin to. 5 lang naman yan. Ayan. 5 bolt lang ito. Ito.
Yun, so pwede natin itong iangat. Medyo kumapit pa ng konti. Ayan, so nakalas na natin. Ayan yung purpose kung bakit may lock ang bawat tornilyo mga pare ko. Ayan o. Kung makikita nyo may nakabend na kapirasong bakal sa dulo. Para sakaling yung tornilyo lumuwag, is kahit ibaliktad nyo, itaktak nyo siya ng ganon, hindi siya malalaglag. Hindi siya papasok dito sa portion na to. Ito. So ito na yung itsura. Ayan, makikita nyo. Ito yung version 1 na kinalas natin. Ito sa loob, meron siyang spring. Ayan, spring. Ito yung nagpapabalik sa pamaypay tuwing sinisipa natin o kaya kinikik natin yung motor. Ayan. Ito naman yung kanyang pinion gear na tinatawag. So ito, makikita nyo naka-open. O kumpara nyo dito sa kabila, ayan. Ayan siya. Yung laki nito, yung dami ng bilang ng tornilyo, parehas na parehas yan sila, ayan. Ang pinagkaiba lang talaga nila itong portion na to. Kung mapapansin nyo, itong area na to paikot. Ayan. Itong paikot na to. Ayan yung pinagkaiba nila dito sa kabila. Ayan. Kaya sobrang hassle kung ipapa-modified nyo pa ito sa mga machine shop. Kaya mas maigi na bumili na lang ng bagong crankcase ng version 1 kung sakaling gusto nyo mag-convert. So ito nga pala mga pare ko ya, may advantage ito at disadvantage kung bakit ko ito gagawin. Ang unang-unang advantage nito, pagdating dito sa click version 2 natin, itong original crankcase niya, ito kasi magaan. Napakagaan ito di hamak. Ika nga lightweight. Pag ikinumpara mo siya dito sa click version 1 na crankcase, ito is talagang mabigat, hindi hamak na mabigat. Yan. Mabigat talaga. Ito yung disadvantage. Kasi dito, magaan siya. Kung i-convert natin dito, is nadagdagan ng bigat yung motor natin. Yun yung disadvantage. Pero ang advantage naman nito, sakaling nalobat ka, o minsan naman, nagloko yung battery, ganun, hindi mo na siya mapaandar sa push start. Pag meron kang kickstart, is pwede mo siyang paganahin. Pwede mo siyang mapaandar gamit ang kickstart. Yun yung advantage nitong may kickstart. Kaya ganun yung ginawa ko na mag-convert ng kickstart sa ating motor. Para kung sakali man, kahit halimbawa nag-i-indicate na yung battery logo dun sa panel natin na kulay red na nag-i-indicate na lobat na yung ating battery, is wala tayong pangamba kasi sa pamamagitan ng kickstart, pwede natin siyang mapagana. So ayan yung loob niyan mga pare ko, kung makikita nyo, ito yung loob ng ating crankcase. Ngayon, pagtanggal naman ito is sinuhugot lang ito. Ayan, itong pinion gear na to. Kakalasin natin ito isa-isa. Dumako tayo sa bandang likod ng crankcase. Ayan. Sa likod ng crankcase natin mga pare ko, ito yung sa ating version 2. Ayan, plain lang siya sa likod. Ito naman ating version 1. Ito na siya. Yeah. Ayan yung ating version 1. Kung mapapansin nyo, ang nadagdag lang naman talaga is yung kickstart. Ayan. Kickstart lang talaga yung nadagdag. Pero yung laki, yung design, ayan, parehas na parehas lang din. Bigtig 3 bolt. Ayan. Dito rin sa kabila, parehas na parehas lang din. So ayun lang yung pinagkaiba nila. So para makalas natin yung nasa loob, kailangan muna natin ito tanggalin. Itong kickstart, kailangan muna natin ito tanggalin. Ito, niluwagan na natin to. Bali 12mm to na close range para mahugot nyo. Ayan. Ayan, maluwag na siya. Ayan, so ito na yung kickstart. Tanggal na natin. Tapos meron pa yan ditong tinatawag na dust seal. So kailangan muna natin itong kalasin na 3 Allen type na bolt. Ayan. Kailangan muna natin siya kalasin para matanggal natin yung pamaypay. Ayan. Kalasin muna natin ito isa-isa. Para kung sakaling gusto nyo convert, magkaroon kayo ng ideya kung paano kalasin at paano asimbolin tong kickstart ay crankcase ng version 1. So ito, tatanggalin natin tong cover. Ayan. So tanggal na. Ito yung loob ng version 1 natin. So ngayon ipapakita natin yung sa version 2, yung original crankcase ng version 2 natin. So ito siya, kakalasin din natin to isa-isa.
Ito. Parehas lang yan sila, tagtatlong Allen type na bolt. Ayan. Ito, yan, natanggalan natin, tatlo. So, ito. Ayan, kung mapapansin nyo, open na sila parehas. Ito rin yung loob ng ating version 2. So, i-comparison natin dito sa kabila. Pagtabihin natin. Ayan. So, ito yung version 1. May butas siya dito sa banda ritong bandang gitna. Kasi ito yung para sa pamaypay, para dito. Para sa ating kickstart. Ito yung version 1. At ito naman yung version 2. So, ito yung pinagkaiba nila. Yung sa version 2, open lang tong portion na to. Sa version 1 is, ayun, wala na siya. Wala na siyang ganun. Ito na lang sa banda rito. So, ayun yung pinagkaiba. Ayan. So, itabi na natin to dito. Yan. So, ayan yung mapapansin nyo. Ito yung pinagkaiba ng dalawang crankcase nung naka-open. Ito yung version 2. Ito yung version 1. Ayan. So, para matanggal natin itong pamaypay na tinatawag, ito is dust seal para sa alikabok, para hindi siya papasukin ng dumi. So, kakalasin natin yan. Sisikotin natin siya ng pwedeng flat screw o anumang manipis na bagay na makakatanggal sa kanya. Ito, pang kalas ko sa kanya is cutter blade. Ingat lang kasi medyo matalas, baka magkamali ng hawak. So, ayan. Ito yung kanyang dust seal. Ito, natanggal na natin. Tapos, ito, para makalas natin, meron pa yung circlip, ayan sa loob, makikita nyo. Ang kailangan naman natin dyan is yung pangbukas na pag piniga mo is pabuka. Ayan, kagaya na ito. Pabuka siya. Kasi ito, masikip ito, kailangan mo talaga ito gamitan ng, ayan, para bumuka siya. Ayan makikita nyo. Ayan, bumubuka siya, para mahugot. Ayan. So, ito, nakalas na natin siya. Ito yung kanyang itsura. Ayan. So, ngayon, dahil nakalas na natin siya, pwede na natin mahugot. Pwede na natin mahugot yan. Baliktarin lang natin. Ayan. Baliktarin lang natin. So, ayan na siya. Nakalas na natin yung nasa loob. Ito naman, pagkalas na ito, kailangan mo lang to ganun para makalas mo tong pinion gear. Ayan hugutin ko Yep, tigas. Wait lang, kailangan natin ng kalso. So ito, pwede na natin itong hugutin. Ayan. Ito lang yung kanyang pinion gear. So ganun lang. So ganyan ang forma niyan, mga pare ko. Ikot lang natin itong pamaypay. Ganyan ang forma niyan. Ayan. Pag binalik nyo is ganyan lang din. Ayan. So, hugutin nyo lang ng ganon. Ayan, tanggal na. Medyo malakas lang tong spring. Ingat lang kayo. Kasi kagaya nito sumabit, na sugatan tayo ng konti. Ito kasing portion na to is matalas to. Ito. Pag hinugot nyo yun, so ito iigas to, ikot to bigla ng ganon. So, ingat. Kasi kagaya nito nasagi tayo ng konti, nasugat. Ayan. Pag natanggal nyo na yung pinion gear, pagkatanggal na ito, meron pa tong washer. Ito. Ito mga pare ko Ito, may washer pa yan. Ito, madumi yung grasa niya. Ito yung kanyang washer. Ayan. Tabi lang natin doon. So, ganyan, pag natanggal na yan, ito mahuhugot nyo na itong tinatawag na pamaypay. So, ito. Ito yung forma niya. Ito yung itsura ng kanyang mga ngipin. Ayan. So, itong portion na to, itong portion na to mga pare ko, matalas to. Ito. Magaspang siya, matalas, kaya makakasugat talaga yan ito. Kaya ingat, kasi kagaya sa akin umigkas, medyo nasugat tayo ng konti. So ngayon pwede na natin itong tanggalin. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang spring. Ito yung itsura ng kanyang spring. Ayan. Malakas yung spring na yan, pumitik. Tapos meron yan ditong bushing pang tawag dito. Ayan ito sa loob. Kasi itong butas na to, mapapansin nyo mga pare ko, maluwag to. So, kailangan nyo itong ibalik. Kasi pag hindi nyo ito ibalik, maalog or pwedeng kumalas yung ating pamaypay. Ayan. Kaya, pag binalik nyo to, is ganun din yung balik niya. Pag ganyan. Ganyan. Saktong-sakto kasi doon sa
tawag dito, yung laki nitong bushing na to, isaktong-sakto doon sa ating pamaypay. Bali dito yan nakalagay mga pare kayo. Eto. Dito yan oh. Sukat na sukat yan dito. Ayan. Ayan siya. Kaya napakahalaga nito na may balik. Ayan. Tapos meron siyang plastic dito na parang o-ring. Ayan. Ayan. So, ayan lang yung laman ng ating crankcase. Ayan. So, natanggal natin lahat. Ayan. Yan yung kanyang itsura kapag wala siyang laman. So bali itong portion na to is i-re-regrace lang natin kasi inasimbol ko lang to nung nakaraan. Kaya lang hindi ko nagawa ng video. So ngayon naisipan ko gawa ng video para mai-share ko sa inyo kung paano mag-assemble ng crankcase sakaling maisipan nyo rin na mag-convert sa inyong motor. Ayan. So ngayon mga pare ko, ito na yung lahat ng laman ng ating crankcase. Ayan, ito yung spring. Ito yung spring. Ito yung circlip. Ito yung washer para dito sa pinion gear. Ayan. Ito yung isang washer para dito sa pamaypay. Ayan. Tapos ito yung bushing niya or spacer para din dito. Ayan. At ito rin yung kanyang dust sail para din yan dito. Ayan. Tapos, ito yung kanyang pinakang roller ba to? O lock dito sa ating pinion gear. Para dito yan. Ayan. Ikakabit natin siya mamaya. Ayan. So, ayan. Nakalas na natin lahat. Tapos, ito yung pinakang goma. Parang spacer dito sa loob ng spring. Ayan. Ayan siya. So, ito lang lahat yung laman yan mga pare ko. Ngayon, ito na yung itsura niya kapag walang laman. Ayan. So, ito rin yung itsura ng ating version 2 kapag walang laman. Ayan, makikita nyo, ayan yung pinagkaiba ng dalawang crankcase ng version 1 at version 2. So bali ito hindi na natin to kailangan na version 2, kaya itatabi na lang muna natin to. Dito na tayo mag-focus sa ating version 1. So sa ngayon ito muna yung i-assemble natin mga pare ko, itong pinion gear. Ito, paglagay naman itong kanyang pinakang roller is pa ganito lang, pag ganyan. Kahit dito nyo dan sa ilalim or ganon. Ayan, pero sa inyo lang, ganon lang siya kabilis ilagay. Tapos ito kasi ang trabaho nito tuwing sinisipa natin, ito nakapermis to, parang ganito. Ayan, ganyan yung pwesto niya, no. Ganito yung forma niya, ganyan. Ito yung pinakang stopper niya. So tuwing sinisipa natin yung kickstart, ito kasi umiikot lang, gumaganon-ganon lang yan, no. Gumaganon, gaganon siya. So ito yung pinakang stopper niya. Ganito lang naman magbalik nito. Tapos ito, lagyan natin to ng grasa, tsaka itong portion na to lagyan natin ng kunting grasa para pag nagpanagpo sila nitong pamaypay, balikan ito kasi yung trabaho niya, ganyan, para mayroon siyang lubrication para hindi siya maganit pag kinikickstart natin. Ito, lagyan muna natin to ng grasa, portion na to. Ayan, tapos ito lagyan natin to ng grasa para madulas pag kinikickstart. Ganon din itong portion na to para hindi siya maganit. Ayan, saktong grasa lang kasi baka magkalat naman sa loob, so pangit din pag sobrang dami. So tama lang para meron lang siyang padulas. Ayan, so ganito lang. So standby muna natin siya dito. Tapos huwag natin kalimutan yung kanyang washer. Ito yung kanyang washer, dito to sa portion na to. Ito yung kanyang washer. So ayan, dahil nandiyan na siya, ito naman ang isunod natin, itong tinatawag natin ng pamaypay. Ito, so pag ganito rin yung salpak niya. Tapos huwag natin kalimutan yung kanyang pinakang goma. Ayan o, ilagay muna natin siya dito. Ayan. Tapos ito muna, unahin natin itong portion na to. So ito, lagyan din natin to ng grasa. Ito, lagyan natin to ng grasa as dito para madulas siya, para hindi siya maganit kapag iniikot natin. Ayan. Ayan. Labas loob lagyan natin. Kunti lang. Tapos lagyan na natin dito. So ayun. Ang sunod naman yan is itong pamaypay. Ito, lagyan din natin ng grasa dito banda
dito sa portion na to para maluwag siya dito sa butas kapag iikot pag kick-start. So ganoon. Ayan, lagyan natin siya ng grasa. So ayan, ganyan lang. Tapos itong spring. So sa pagbalik naman ng spring, eto yan. Ganito yung forma niya. Ganyan. Ganyan yung forma. So itong nakabaloktot na spring na to, ito yung sasabit dito sa may butas na to. Ganyan. Ganyan lang paglagay niyan. Tapos ganito natin dito. Ito. Yeah. Tanggal. Balik lang natin. So wait. Yun. Ayun, pumasok na siya. Ganyan lang ang position niyan. Ayan. Tapos ilalagay natin yung kanyang circlip sa likod. Baliktarin natin. So ganyan yung forma niyan. Baliktarin natin to. Ayan. Dito tayo sa likod. Siyempre meron niyang spacer. Huwag natin kalimutan. Una natin kakabit yung spacer. Ayun. Tapos ang kasunod niyan is itong circlip. Itong circlip na to. Ito yung susunod na ikakabit natin. So ayan, salpak natin. Yeah. Kailangan natin ng pangtusok na para pumasok siya doon sa kanal. Ayun. Check natin ang mabuti kung pumasok ba. Ayan. Ayan. So ito na mga pare ko, yung nalagay na natin. So ikabit na natin ng maayos yung kanyang circlip. Ayun sa loob kung mapapansin nyo. Ayan, yung may dalawang butas. Siguraduhin nyo lang na mahigpit. Kasi pag maluwag, pag ginanon mo siya, baka mamaya kumalas. Ayan. Ayan. Dapat hindi siya kakalas. Kailangan nakalock siya ng maayos dun sa loob. Kasi kapag kumalas yan, magkakaproblema to dito sa back portion na to. Tapos dun sa ating drive base. So paglagay na naman ng mga pare ko, sa paglagay naman na itong pinion gear, eto, dahil matigas tong ating spring. Itong spring pero nakasabit yan dito. Ito. Itong nakabaloktot na to. Eto, kung makikita nyo to. Eto. Nakasabit yan dito. So ngayon, huwag muna natin ilalagay yan kasi mahihirapan tayo. Ang pinakang gagawin muna natin is iganito muna natin siya. Ayan. Tapos ilagay natin tong pinion gear para malambot pa. Paglagay naman ito is pa ganun. Ayan. Iganon muna natin to na ating pumaypay. Ayan. Ingat lang kasi hindi malakas yung spring. Tapos lang. Yeah. Tigas. Pwede natin itong unahin din na spring. Ayan. Kasi parang kaya ko naman eh. So ito, gamit kayo ng plies. Ito. Ayan. Ipihit nyo siya dito. Ayan. So alalay lang. Ayun. Ganun lang yung ito lang yung pwesto niya. Ayan. Ganyan yung forma niyan mga pare ko. Tapos paglagay naman ng pinion gear, ito, hahapitin lang natin to. Pag ganito. Ayan. Pihitin nyo lang ng ganyan. Dapat siguraduhin nyo hindi mabibitawan. Tapos itong pinion gear is pag ganito lang siya. Tapos yung lock dapat siguradong pumasok doon sa portion na to. Ayan. Tapos alalayan nyo lang. I-release nyo dahan-dahan. Kung makikita nyo, ayan, umiikot. Ayan. Ganun lang siya. Ganyan lang yung pag-assemble ng ating kickstart version 1. Tapos dahil okay na yan, ayan, check nyo ng mabuti. So dahil okay na yung kanyang pwesto, pwede na natin ibalik yung cover plate dito. Ayan, kagaya nung kanina yung kinalas natin, pwede natin siya ibalik sa natin yung pwesto. Ayan, 5 screw lang naman to. Ipaglapat nyo lang muna. Ayan, para pumasok sila lahat. Tapos pwede na natin yan higpitan.
So ayan, higpitan natin isa-isa para maibalik na natin sa dati. Yun. Yes. So ganyan lang mga pare ko. Ayan, buo na yung ating crankcase. At syempre huwag natin kakalimutan yung dust seal. Ito yung kanyang dust seal. Ayan, para di siya papasukin ng dumi. So ganyan lang. Tapos tulak nyo lang to. Gamit kayo ng kahit anong bagay na pwede nyo ipantulak. Ayan. Ayan, ganyan lang. Tapos ibalik natin tong kanyang cover. Ito. Ayan. Tapos balik natin tong tatlong Allen type na screw. Yun. Tapos dito naman sa kabila. So ayan, okay na, ibalik na natin yung ating cover. Ayan. Siyempre ilalagay natin tong kickstart. Sa paglagay naman ng kickstart mga pare ko, itong screw na to dapat wag niyo itong tatabunan. For example ganyan. Dapat hindi ganyan. Dapat medyo iangat niyo siya ng konti. Ayan, hanggat maaari. Dito lang sa lane na to. Ito kasi ang purpose nito, para kapag nagbukas ka ng crankcase is mahugot mo yung tornilyo na nandyan. Ayan. Para matanggal mo yung tornilyo na nandito. Kaya dapat wag nyo itong tatabunan na portion na yan. Pwedeng ibaba nyo ng konti conforme sa kaya pwedeng ganyan, para itong tornilyo na to, pag halimbawa naglinis kayo ng panggilid, is accessible siya, madali nyo siyang tanggalin. Ganyan yung pwesto. Kaya wag nyo itong tatakpan ng kickstart pag naglagay kayo. Tapos ito naman yung kanyang 12 ba to? 12mm na bolt. Ayan. Ito. Yeah. Ayun. Tapos na natin asimbulin yung ating crankcase. Ayan. Okay na siya. Asimbol na natin. Ganun lang mga pare ko. Sana nasundan nyo step by step. Doon naman tayo sa motor. Ayan. Bali ito nga pala, ito yung pinion gear. So, yung motor natin, kailangan natin palitan yung nakalagay doon. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung mga pare ko. Ayan. Di ko na kasi nakita nung kinalas ko. Di ko na naipakita nung pagbaklas ko na ito. So, ito kasi yung original dyan na spacer o yung washer. Kung nakapagbaklas na kayo. Sa mga hindi pa, ito yung original na pinakang washer niya. Itong makapal na to. Kakalasin nyo lang tong bolt na to, yung nut. Ayan, kakalasin nyo lang yung nut na yan. Tatanggalin nyo to, na hawak ko. Ito yung ipapalit nyo. Ayan. Itong may ngipin na to. Ito yung pinion gear. Ito yung asawa nung nandun sa crankcase natin. Na para kapag kinickstart mo siya, ito yung magpapanagpo ng ngipin na to. Para mapaikot mo yung sigunyal. Para magkaroon siya ng friction. Para umandar yung ating motor. Kaya ito lang yung papalitan. Itong spacer na to. Wala ka nang ibang gagalawin. Ito lang yung tatanggalin mo, ipapalit mo tong pinion gear. Ayun lang. So wala tayong modification na ginawa. Walang binago sa motor. Ito lang talaga yung spacer ang pagpapalitin yan. Ngayon, isasalpak na natin yung ating crankcase. Ito mga pala mga pare ko, pahabol lang. Itong portion na to, napakahalaga na ito. I-double check nyo ito yung magkakabit kayo. Ayan. Ang tawag nito is dowel pin. Tsaka doon din sa kabilang side, bali dalawa yan. Ayan o. Ito yung isa, ito yung sa harap banda, ito yung nasa likod. Ito yan o. Ito dito yan papasok. Yan. Ito yon. Ito, napakahalaga nito. Para yung crankcase natin, hindi aalog siya yung pinakang stopper. Kaya double check nyo tuwing kakabit kayo ng ganyan. Ayan mga pare ko. Naisalpak na natin. Ayan yung kanyang forma. So kagaya pa rin ng original na crankcase. Balik lang natin yung mga bolt para masubukan na natin. Ayan, higpitan lang natin isa-isa yung kanyang mga bolt. Ayan, yung dami ng bolt na ito mga pare ko, kung ano yung dami ng original mo, ganun pa rin yung dami. Walang nabawas, walang nadagdag. As in dati pa rin. Ayan, sa bolt naman pala,
8mm lang na T-range, walang impact. Ayan, hand tight lang kasi baka mamaya maputulan kayo ng bolt, problema pa yan. Ayan. So ayan na mga pare ko, tapos na higpitan na natin lahat. So pwede natin to subukan. Ayan, pwede natin siyang kickstart, subukan natin, paandarin natin sa pamamagitan ng kickstart. Ayan, susian natin mga pare ko. So ayun, open na siya. Eto, kickstart natin, sipain natin kung aandar. Isa, dalawa, ayun, dalawang kickstart lang. So ayan, maririnig yung mga pare ko. Ayan, umaandar yung motor. Ayan. Ayan na siya. So yun yung kagandahan pag may kickstart. Ayan. Siya nga pala, hindi mo talaga mawawantime pa rin pare ko pag kinickstart. Maliban na lang kung galing siya sa andar, tapos kinickstart mo siya, mawawantay mo siya. Pero pag patay talaga yung makina, for example, unang bukas mo sa umaga, hindi talaga siya mawawan click pag gamit ang kickstart kasi yung fuel pump niya sumihigo pa yun ng gas. Kaya hindi siya agad-agad mapapaandar. Mga dalawang kick mo, ayun, naandar na siya. Ayan. Yan yung kagandahan ng may kickstart mga pare ko. Ayan. Kasi kung sakali man nalubat nga yung battery, mapapaandar mo siya sa pamamagitan ng kickstart. At regarding nga pala ng mga pare ko kanina, sabi ko na dapat medyo nakataas yan ng konti yung kickstart. Ayan, kagaya niyan. Kasi yung bolt na to, yung center bolt natin, yung dalawa, dapat hindi maharangan lalo ng portion dito. Para pag naglinis ka ng panggilid, hindi mo na kailangan kalasin yung kickstart. Dapat ganyan yung pwesto niya. Ayan, kung naririnig nyo, ayan, maandar siya. Ayan. Ganyan lang mga pare ko. So, ayun, sana nakaroon kayo ng konting ideya kung paano mag-convert ng Click version 2 to version 1. Sana nasundan nyo step by step. Ayun, tanggas. At yun lang mga pare ko. Sana nakatulong. At syempre kung nagustuhan mga ating munting video, isang suporta sa ating munting channel mga pare ko, i-like mo na rin and subscribe para updated ka sa ating mga bagong video na i-upload. At yun lang mga pare ko, at maraming salamat.